Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ampon ng Mag-asawa. Habang nagkakape at pinagmamasdang papalapit ang matipunong binata, ay tila ba nanumbalik sa alaala ng mag-asawang Manggudo at Aling Nadia ang kahapon. Parang kailan lang, Nadia. Tiruin mo yun? Pareho na tayong 60. Di ko akalaing magiging ganito kakulay ang buhok natin. Sumimsim ng kape si Manggudo sa sosyal na babasaging tasa. Pagkatapos ay inilapag sa ibabaw ng mamahaling platito. Paglagok ay saka tinunghaya ng matanda ang palapit na binata sa kanila. Oo nga, Gudo. Salamat sa Diyos at kahit papaano biniyayaan niya tayo ng anak. Kahit di man mismo galing sa sariling laman at dugo natin. Nagngitian sila at muling nilingon ng matipunong binatang si Elmo na papalapit sa kanilang kinaroroonan. 15 taon ang nakalipas magmula nang makita ng mag-asawang sina Manggudo at Aling Nadia si Elmo sa kubong nasa gitna ng pinagsasakahang bukid ng Ginoo. 46 years old pa lang noon ang mag-asawa habang si Elmo ay 5 taong gulang. Nang maabutan nila ang bata roon ay nanginig to sa sobrang takot. Halata rin ang panghihina nito dala ng pinaghalong gutom at pagod. Gutay-gutay ang damit na halatang matagal nang hindi napapalitan. Naalala ko tuloy ang iyak ni Elmo nung makita natin siya. Ay, ang bilis talaga ng panahon, Nadia, no? Mabuti na lang din nakita natin siya kaagad. Kundi baka naabutan siya ng buhos ng ulan nun. Kawawa naman bata. Ay, mabuti na lang talaga. Isa sa mga pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay na mag-asawa, lalo ay nang sinabi ng doktor na hindi po pwedeng magdalang tao si Aling Nadia dahil malalagay sa alanganin ang buhay niya. Meron kasing kakaibang kondisyon ng babae na may kinalaman sa pagbubuntis. Magkagayunman ay nanatili ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi hinayaan ni Manggudo at Aling Nadia na masira ang kanilang pagsasama nang dahil lang sa wala silang anak. Tinupad nila pareho ang sinumpaan nilang pagtatali sa harap ng Panginoon at ang kasabihang till death do us part. Pinanatili nilang masigla ang kanilang buhay kahit na nga minsan ay nakakaramdam si Aling Nadia ng kalungkutan, lalo na kung nakakakita ito ng isang pamilya na masayang masaya. Subalit sa huli ay natanggap na rin nila lalo na ng babae na kahit kailan ay hindi sila mabibigyan ng supling. Siguro ganun nga talaga ang agos ng buhay. Kanya-kanyang kapalaran lang din yan. At yun nga ang naging kapalaran na mag-asawa hanggang sa tubuan na ng puti ang mga buhok. Hanggang sa isang hapon, silang mag-asawa na lang ang natira sa bukid. Nagmamadali na rin sila sa paghahanda para makauwi ng bahay dahil tila nagbabadya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nag-aayos ng mga kagamitan noon ng lalaki habang ang babae naman ay inihahanda ang mga pinagkainan nilang gamit nang sabay nilang marinig ang palahaw na pag-iyak ng isang musmos. At doon na nga nila nakita ang batang lalaki na nagpakilalang si Elmo. Noong una ay kinabahan sila sapagkat halata sa itsura ng bata na kahit gusgusin ay parabang galing sa mayamang pamilya. Maputi ito. Berde ang kulay ng mga mata at kulay ginto ang buhok na parang anak ng isang foreigner. Cute rin ang itsura ng bata kaya aakalaing nagmula sa isang kilala o prestihiyosong pamilya. Naisipan nilang itong iuwi sa bahay pansamantala at kalaunan hinanap nila ang mga magulang. Subalit makalipas ang araw, linggo at buwan. Dahil sa walang umaako kay Elmo, kaya naman nagdesisyon na ang mag-asawa na kupkupin na lang to hanggang sa kasalukuyan at magbinata na ito. Masinuwerte rin silang magmula nang dumating sa buhay nila si Elmo.
naging pag-aari ng mag-asawa ang maliit na bukirin at nagkaroon din sila ng pwesto sa palengke. Kaya sa tuwing babalikan ng mag-asawa ang mga panahong yon, ay palagi silang naluluha sa galak. Sapagkat kundi rin dahil kay Elmo, malamang ay sinukuan na lang din nila ang buhay sapagkat pareho silang ulila at wala ng ibang kaanak pa. Isang malaking biyaya sa matandang mag-asawa ang pagdating sa kanila ni Elmo. Nay, Tay, nakangiti na naman kayo ha. Mano po? Magkasunod niyang inabot ang maugat na kamay ng kinalakihan niyang mga magulang at saka nagmano sa mga ito. Kaawaan ka ng Diyos. Pagpalain ka, anak. Matapos makapagmano, ay tumindig ang matangkad, maputi, matipuno at napakagwapong binata sa tapat ng kinikilala niyang mga magulang. Ngumiti siya sa mga ito bago ulit magsalita. Bakit po ang saya-saya niyo ngayon? Nakangiting tanong niya sa dalawang matanda. Pinagmamasdan ka namin kasi ng nanay Nadia mo abang papalapit ka rito sa amin. Natutuwa lang kami na makita kang lumaki ng maganda ang kalagayan, anak. Oo nga, pakiramdam ko ang bilis-bilis ng panahon. Naiisip ko lang bigla na darating ang araw na iiwan mo na kami dahil mag-aasawa ka na rin. Nang makita ng binata si Aling Nadia at tila naluluha, ay niyakap niya ito habang inaalo ang likuran. Nanay naman, hindi pa po ako mag-aasawa. 20 years old pa lang po ako eh. Wala pa nga akong girlfriend. At siya nga po pala, may good news po pa pala ako sa inyo. Siguradong ikakatuwa niyo po ito na sobra. Saka siya kumula sa pagkakayakap sa matandang babae bago magpatuloy sa pagsasalita. Kinabahan ako dito, Nay, Tay. Pero sure na ako. Kaya sasabihin ko na sa inyo na kasama ako makakagraduate ngayong taon. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ng mag-asawa matapos marinig ang sinabi ni Elmo at dahil din tuloy doon ay tuluyan ng napaiyak sa tuwa si Aling Nadia. Diyos ko, salamat sa Diyos. Dininig niya ang panalangin namin ng tatay mo. Magandang balita yan, anak. Dapat mag-celebrate tayo kahit papano. Tumayo si Mang Gudo mula sa pagkakaupo. Marangal na niyakap nito ng mahigpit si Elmo. Tuwang-tuwa ito sa magandang balitang natanggap nila sa binata. Tama ang tatay Gudo mo. Magluluto ako ng masarap ngayon para sa hapunan natin. Tumayo ang ginang at hinarap ang kanyang asawa habang nagpupunas ng luha. Gudo, gumayak ka at samahan mo ako sa pwesto natin sa palengke. Mamimili na rin ako ng ilang ipagluluto. Naku, Nay, Tay, wag na po kayong kumilos pa, no? Ako na lang po ang pupunta. Sabihin niyo na lang po kung ano yung mga bibilin at kukunin ko rin sa tindahan. Wag na po kayo mag-alala. Sigurado ka, anak. Kagagaling mo lang ng eskwelahan, baka pagod ka pa at kailangan mo magpahinga. Oo nga, kami na lang ng tatay mo ang pupunta para makapagpahinga ka. Kesa naman makikilos kayo di mas lalo po kayong mahirapan. Matatanda na po kayo. Makakasama pa po sa inyo kapag nagagalaw kayo At ayos lang, wala naman akong ginagawa sa school, puro upo nga lang kami ron habang naghihintay. Gagamitin ko na lang din po yung motor para mabilis na makapunta sa palengke. Hindi na tumanggi ang mag-asawa dahil sa suwesyong yun ng binata. Nagbihis lang saglit si Elmo at pagkatapos matanggap ang papel ng mga bilihin niya sa palengke, wala na siyang sinayang na oras. Umalis na rin siya kaagad. Makalipas ang ilang minuto, pagdating sa palengke ay ipinuwesto muna niya ang motor sa free parking area at naglakad papunta sa tindahan nila ng gulayan. Naabutan niya ang tauhan ni Aling Nadia na si Virgie, edad 30. Magandang hapon po, Ate Virgie. Pasuyo naman po nito. Magluluto kasi si nanay Babalikan ko na lang po, bibili lang po ako saglit ng karne.
Matapos niyang iabot ang listahan ay naglakad na siya papalayo papunta sa loob ng wet and dry market. Dumiretso siya sa suki ni Aling Nadia at dahil kilala na rin siya sa palengke dahil sa kanyang inainahan kaya nabigyan ng discount si Elmo sa pagbili niya ng karne na manok. Pagbalik niya sa gulayan ay eksaktong katatapos lang din ni Ate Virgie na isinupot ang mga kailangang gulay. Salamat po Ate Virgie. Sabi nga pala ni Nanay, maaga na lang kayo magsara tapos dumaan po kayo sa bahay para mabigay ang mga benta sa kanya. Hindi kasi siya makakababa ng palengke dahil magluluto siya eh. Doon na rin po kayo sa amin kumain. Welcome na welcome po kayo sa tahanan po namin. O paano po? Sige po. Nakangiting sumang-ayon ng babae kaya nagpaalam na sa kanya ang gwapong binata. Pagdating niya sa free parking area, ay ikinawit niya kaagad ang mga pinamili sa gitna ng motor. Pagkatapos ay saka niya kinapkap sa bulsa ang susi. Habang abala sa kanyang ginagawa, ay hindi namalayan ni Elmo na meron na palang lumapit na isang lalaki mula sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang presensya nito, kaya napalingon siya kaagad. Ganun na lang ang gulat niya matapos tong makita na siyang dahilan na rin kung bakit nahulog ang susing kakukuha niya lang sa bulsa. Kasing tangkad niya ito, maputi rin, matipuno, berde ang mga mata at kulay ginto ang buhok. Para nga lang siyang nananalamin. Ang kaibahan lang ay meron tong malaking itim na balat sa kaliwang tenga. Dahil sa matalim nitong tingin ay napaatras siya. Kinabahan din siya nang bigla tong yumukod sapagkat kinuha pala nito ang susing nahulog. Nahulog mo, Guillermo. Kunot noo at marahang kinuha ni Elmo ang susi pagkaabot sa kanya ng misteryosong lalaki. Ano? Guillermo? Elmo ang pangalan ko at hindi Guillermo. Hindi pa man niya na ibababa ang kamay ay hinawakan na to ng lalaking may balat sa kaliwang tenga dahilan para makatitigan sila mata sa mata. Doon ay mabilis na nangilabot si Elmo. Simula sa talampakan, paakyat sa tuhod na umikot-ikot sa kanyang tiyan kaya nakaramdam siya ng tila pagbigat noon. Para tuloy siyang masusuka habang katitigan ang estrangherong hindi nalalayo sa kanya ang pagmumukha. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling yon. May kung anong kurot sa kanyang tiyan ang kumalabit sa kanya na hindi niya malaman. Umakyat ang kilabot sa kanyang dibdib kaya nagsimula ring magkarirahan ang mga maliliit na daga roon at nang umabot ang kilabot sa kanyang batok ay doon na mabilis na nagtayuan ng mga balahibo niya sa iba't ibang parte ng katawan. Bigla niyang tinabig ang kamay ng estranghero at muling napatras habang umiiwas dito ng tingin. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Ilang araw na lang, Guillermo. Ilang araw na lang. Pagngiti nito sa kanya ay tila ba dumoble ang kilabot na nararamdaman ni Elmo. Hindi na niya inintindi pa ang iba nitong sinasabi. Sumakay kagad siya ng motor. Binuhay ang makina at dali-daling umalis sa lugar na yon. Hindi naman umalis ang lalaking estranghero sa kinatatayuan nito. At nang lingunin niya to mula sa side mirror, ay gano'n na lang ang gulat niya sapagkat kitang-kita ng dalawa niyang mata kung paano ito nag-anyong ibon. Bigla siyang napahinto sapagkat kamuntikan pa siyang masemplang sa pagkabigla. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata habang nakatitig sa nasabing lugar kung saan naroroon kanina ang lalaki. Nang tanawin niya rin mula sa nagdidilim na kalangitan ng ibon ay hindi na niya na ito natanaw pa. Naglaho ito na parang bula. Umuwi na lang ang binata at hindi na sinabi sa mga nakalakihang magulang ang tungkol sa kakatuwang nangyari kanina. Habang naghihintay na maluto ang hapunan ay naupo muna si Elmo sa tapat ng bahay. Pinaiikot niya lang ang kutsarita sa tasang may lamang kape na lumamig na dahil hindi niya rin naman naiinom. Nakatuon ang tingin niya sa malayo kung saan wala namang ibang nakikita kundi ang buwan na unti-unting umaangat.
Naglalaro pa rin kasi sa isipan niya ang tungkol sa lalaking estranghero na merong itim na balat sa kaliwang tenga. Bakit ko siya kamukha? Saka ano yung sinasabi niya? Hindi ko maintindihan. Bakit tinawag niya akong Guillermo? Sino nga ba talaga ako? Muling nanumbalik sa kanya ang mga sinabi nito kanina lang sa free parking area sa palengke. Ilang araw na lang, Guillermo. Ilang araw na lang. Napakamot siya ng ulo habang patuloy sa pag-iisip ng malalim. Hindi ako si Guillermo. Elmo. Tama, Elmo lang ang pangalan ko. Anak, napakaseryoso mo naman dyan. Dahil sa gulat ay kamuntikan pang matapo ng kapeng hinahalo ng gwapong binata. Mabuti na lang ay naalalayan niya kaagad to habang napapatingin sa kanyang ama-amahan. Bumalansin na rin siya sa pagkakaupo na kanina'y niraraking chair niya. Nililibang niya ang sarili sa mga isipin. Okupado ng kanyang utak ang mga kakatwang pangyayari kanina. Nakakagulat ka naman, Tay. Pabigla-bigla kang sumusulpot. Napakamot ulo na naman siya, saka kinuha ang tasa ng tangkang iinumin, kaya lang ay napigilan din ng magsalita ang Ginoo. Malamig na yung kape mo, anak. Kanina ko pa nakikita na hinahalo-halo mo lang at hindi iniinom eh. Mukhang malalim ang iniisip mo. Gusto mo bang ipagtimpla uli kita ng bago? Pagpipresenta ni Mang Gudo sa kanya. Hinigop naman ni Elmo ang kaping malamig na nga ng kapain ang tasa. Nako, hindi na po, Tay. Salamat na lang po. Pagtsatsagaan ko na lang po ito. Sayang kasi. Dinire-diretso niyang ininom ang malamig na kape hanggang sa maubos ito. Nagugutom ka na ba? Kaunting hintay na lang dahil maluluto na ang pagkain. Siguradong magugustuhan mo yon. Sinamyo ni Elmo ang paligid. May papikit-pikit pa siya at nakangiting inaamoy yon. Dito pa lang naamoy ko na, Tay eh. Sinigang na baboy. Amoy pa lang nakakatakam na. Si nanay pa ba? Nakangiting umupo ang Ginoo sa tabi ng binata bago to magwika ulit. Bakit nga ba parang ang lalim ng iniisip mo? May nangyari ba sa palengke? Nag-aalala namang sumagot si Elmo. Dinaan na lang niya sa pagbibiro upang hindi ungkatin ang nangyari kanina, na nakadaupang palad niya ang kanyang kamukha. Si Tatay Gudo talaga. Kabisado niyo talaga kilos ko no? Wala naman pong nangyari. Sa boses mo pa lang halatang merong nangyari eh. Hindi kaagad nakasagot ang gwapong binata sapagkat hindi niya kasi alam kung paano ikukwento ang nangyari kanina. Hindi nga rin siya sigurado kung dapat niya bang ikwento ito. Ayaw niya rin mag-alala ang mga kinalakihang magulang kapag nalaman yon. Dahil tuloy doon ay naalala na naman niya ang sinabi ng estrangherong kahawig niya. Ilang araw na lang, Guillermo. Ilang araw na lang. Problema ba yan tungkol sa pag-ibig, anak? May nililigawan ka na ba sa paaralan ninyo? Magkwento ko nga sa akin. At mataman naman akong makikinig kahit mahaba pa yan. Kitang-kita ang pamumula na magkabilang pisngi ni Elmo matapos yung sabihin ng kanyang ama-amahan. Naku, Tay, hindi po. Maniwala po kayo. Wala pa talaga akong nililigawan sa school. Hindi ko po priority kahit na marami talaga nagpaparamdam sa akin doon. Uunahin ko po muna ang pag-aaral ko, lalo na kayo. Napangiti na lang ang Ginoo at tinapik-tapik ang binata sa balikat. 5 araw na lang, kaarawan mo na, anak. Ano bang gusto mo para sa kaarawan mo? Kahit ano pa yan, ibibigay namin sa iyo ng nanay mo. Naku, Tay, simple lang naman talaga ang gusto ko pero kahit naman sabihin ko yun, palagi pa rin kayong naghahanda ni nanay para sa akin. Gusto kasi naming maging memorable palagi ang kaarawan mo.
Alam mo naman na yun ang araw kung kailan ka namin nakita ng nanay Nadia mo. Kaya hayaan mo kami anak. Hindi namin ibibigay sa iyo ang salitang sapat lang. Ibibigay namin sa iyo hanggat makakaya namin ang pinakamaganda. Pumuslit muli ang malaking ngiti sa mga labi ng binata. Opo tay, sige po, kayo na pong bahala kung ano mangyayari sa birthday ko. Basta ako, masaya na ako na kasama ko kayo palagi ni nanay. At makita ko lang na malakas kayo, kontento na po ako dun. Eksaktong pagkasabi noon ng binata ay lumabas na si Aling Nadia at sumingit sa usapan ng dalawang lalaki. Hay, kayong dalawa dyan, luto na ang pagkain ha. Tara na sa loob para makapaghapunan na. Tara na kayo, sabay-sabay na tayong tatlo. Sabay na tumayo ang dalawa sa upuan at eksakto rin na dumating naman ang tinderang si Virgie kaya inaya na rin to ni Aling Nadia sa loob ng bahay. Nabusog ang lahat sa hapunang hinain ng ginang at pagkatapos magligpit ng mga pinagkainan ay dumiretso ang gwapong binata sa kanyang silid para makapagpahinga. Nag-request din kasi ang kanyang tatay Gudo na ito ang maghuhugas ng mga pinggan. Hindi na umalma pa si Elmo sapagkat alam niyang hindi magpapapigil ang Ginoo. Pagpasok sa kwarto, pagkahiga sa kama ay nanumbalik na naman sa isip ni Elmo ang tungkol sa nangyari kanina sa free parking area sa palengke. Sa totoo lang din ay hindi pa talaga nawawala ang pangamba at pagkalito na nararamdaman niya patungkol sa bagay na yon. Pinilit niya na lang na kinakalma ang sarili sapagkat ayaw niyang makahalata ang mga kinalakihang magulang na may gumugulo sa kanyang isipan. Habang nagpapahinga, ay paulit-ulit na namang nagriritmo sa utak niya ang sinabi ng lalaking estrangherong kahawig niya. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang sinabi nito, kaya napatanong na naman siya sa sarili. Guillermo? Sino si Guillermo? Bakit ko siya kamukhang-kamukha? Sino bang taong yun? At bakit siya biglang naging ibon? Habang kino-question niya ang kanyang sariling pagkatao, ramdam naman niya sa sarili ang pananayo ng balahibo sa magkabilang braso at batok matapos muling manumbalik sa isipan niya ang pagsasaan yung ibon ng lalaki kanina. Akala niya napapanood lang niya sa telebisyon ng mga ganoong klaseng nilalang na kayang magbago ng anyo. Isang malaking pantasya na sa totoong buhay din pala nangyayari. Hindi lang kasi ordinaryong ibon ang nakita niya, kundi isang napakalaki at itim na uwak na may namumulang mga mata. Napayakap siya sa sarili habang nakatingin sa kisame ng silid. At sa dami ng mga nabuong katanungan ay tila ba nanakit ang ulo ng binata hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na lang pala siya. Ilang araw na lang, Guillermo. Ilang araw na lang. Napadilat at napabango ng binata matapos marinig ang tinig na yun. Nang magpalinga-linga siya sa paligid ay wala namang ibang tao maliban sa kanya. Subalit meron siyang nakitang malaking uwak na nakapwesto sa may bintana. Halos kumikinang sa pagkapula ang mga mata nito dahilan para mapatras si Elmo at mapasiksik sa pinakadulo ng higaan. Mula roon ay binugaw-bugaw niya ang nasabing ibon, subalit hindi to natinag. Tumingin lang sa kanya ito na lalong nagbigay takot sa kanyang sistema. Shoo! Alis yan! Alis yan! Binugaw na niya gamit ang kumot subalit hindi talaga to nagpatinag. Binato na din niya ito ng malaking unan pero hindi gumagalaw ang itim na nilalang. Dahil doon ay napilitan na siyang sugurin nito at tangka na sanang hahawakan sa liig. Subalit laking gulat niya na mag-anyo tong tao na katulad ng nakita niyang lalaki sa free parking area ng palengke. Matipuno, maputi, gwapo, kulay berte ang mga mata, kulay ginto ang buhok at merong itim na balat sa kaliwang tenga. Anong ginagawa mo dito?
Hindi kagad tumugon ng estrangherong lalaki. Ngumiti lang to ng makabuluhan kaya mas lalong nangilabot si Elmo. Ano bang kailangan mo sa akin? Sino ka ba talaga? Ha? Bakit magkawig tayo? At bakit tawag mo sa akin Guillermo? Ngumiti lang ulit ang nasabing estranghero at marahang lumapit kaya naman lalong nahintatakutan si Elmo. Wag mo akong lapitan. Lumayo ka please lang. Ano bang kailangan mo? Nay! Tay, tulong! Malapit na, Guillermo. Malapit na. Mag-iingat ka. Hindi nagpatinag ang estranghero na palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya nagsumigaw na sa takot ang binata. Lalo na at unti-unting nagpalit ng anyo ang kaninang napakagwapong lalaki na kamukha niya. Ang ginto nitong buhok ay biglang nangitim at humaba na umabot sa sahig. Lumaki ang mga mata nitong biglang naging kulay pula. Nabalot din to ng makapal na balahibo at walang ano-ano ay bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang kamay. Kaya nagkakakawag si Elmo habang nagsusumigaw ng saklolo. Ha? Nay! Tay! Tulong! May halimaw sa kwarto ko! May halimaw sa kwarto ko! Bitiwan mo ako, ano ba? Umalingaw-ngaw sa buong silid ang nakakakilabot na halakhak ng estranghero bilang naging isang halimaw. Kasabay din noon ay paulit-ulit ang pagsigaw ng saklolo ni Elmo habang nakapikit at pilit na kumakawala sa nasabing nakakatakot na nilalang. Tila nagising na lang siya sa isang bangungot matapos marinig ang tinig ni Mang Gudo at Aling Nadia. Anak, Elmo, gising! Uy, nananaginip ka yata. Binabangungot ka. Elmo, nandito na kami. Huwag ka nang matakot. Kagad niyakap ng ginang ang binata na umiiyak na dahil sa takot. Nanginginig siya at patuloy na tumatangis dahil sa tromang inabot mula sa masamang panaginip. Tahan na, Elmo. Tahan na. Nananaginip ka lang. Iho, hindi mangyayari yon. Inagod-hagod ni Aling Nadia ang likuran ng takot na binata hanggang sa kumalmato ng tuluyan. Ano bang nangyari, anak? Ano bang napanaginipan mo? At bakit parang takot na takot ka? Tama na. Andito lang kami ng nanay mo. Tahan na. Wala yon. Hindi yun totoo. Nang pumanatag na si Elmo ay pinunasan niya ang muka at ng katawang naliligo sa sariling pawis bago magsalita. May nakita po kong malaking uwak niyan sa bintana. Pulang-pula yung mga mata eh. Nakakatakot. Tapos, pagkahawi ko, biglang nagpalit ng anyo. Naging tao po eh. Hintakotang pahayag ni Elmo. Hindi pa rin maawat ang pangangatog niya. Anong itsura niya, anak? Kamukha ko eh. Pero may itim na balat sa kaliwang tenga. Nagkatinginan ng mag-asawa bago muling bumaling sa nahihintakotang binata na nagpatuloy sa pagsasalita. Habang lumalapit siya sa akin, unti-unting nag-iiba yung itsura niya po. Humaba yung buhok niya tapos nangitim. Namumula rin ang mga mata niya habang tinutubuan ng makakapal na balahibo. Sumigaw na po ako ng tulong sa sobrang takot kasi bigla niya akong hinawakan sa mga braso ko eh. Ayaw po niya akong bitawan. Gusto niya po talaga akong kunin. Natigilan silang lahat sapagkat pagbaling nila sa braso ng binata ay ganun na lang ang gulat nila dahil may bakas ng itim na kamay ang braso ni Elmo. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawang matanda. Nay, tay, di po yata panaginip yun. Mahabaging Diyos! Gudo, anong nangyayari? Sus Mariosep! Sabay na napa-sign of the cross ang mag-asawa at pagkatapos noon ay kaagad lumapit si Mang Gudo sa bintana at madalian tong isinara. Nilapitan naman ng ginang ang nahintatakotang si Elmo at saka ito niyakap habang nakatingin sa kanyang asawa. Ramdam na ramdam ang presensya ng takot na pumagitna sa kanilang lahat
dahil sa bakas ng itim na kamay ng kung sinong hindi pangkaraniwang nilalang. Gudo, anong gagawin natin? Ano tong nangyayari? May kukuha daw sa anak natin? Hindi rin alam ng Ginoo ang gagawin at sasabihin, subalit hindi siya nagpakita ng matinding takot para sa kanyang asawa at anak-anakan. Doon ka muna matulog ngayon sa kwarto namin, Elmo. Babantayan ka namin buong magdamag. Walang makakakuha sa iyo. Kahit ano pang mangyari, anak. Hindi kami makakapayag na mawala ka sa amin. Hinding-hindi! Ganun na nga ang ginawa nilang lahat. Lumipat sila ng silid. At sa kalagitnaan ng hating gabi ay nagsunog ng mabahong goma si Mang Gudo sa labas ng kanilang bakuran sa paniniwalang pantabo ito ng mga masasamang uri ng elemento. Nagdurog na rin siya ng tuyong palaspas at isinaboy sa labas ng kanilang malaking bahay. Nang makumpleto na sila sa silid, ay doon na nga ikinuwento ni Elmo ang nakainkwento niya sa palengke tungkol sa lalaking nakita niyang kawangis niya na merong itim na balat sa tenga at bigla na lang nag-anyong ibon. Dinitali niya lahat hanggang sa pagsabi nito ng katagang ilang araw na lang, Guillermo. Nay, tay, bakit niya po ako tinawag na Guillermo? At saka ano pong ibig sabihin na ilang araw na lang? Kinakabahan po ako eh. Inakbayan ni Mang Gudo si Elmo upang maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naharangan naman ng takot na umuusbong sa dibdib ang binata dahil sa ginawang yun ng matandang lalaki sa kanya. Huwag kang matakot, anak. Mamaya pagsikat ng araw, hihingi tayo ng tulong. Hindi ka namin pababayaan ng nanay mo. Pangako. Sige na anak, magpahinga ka na. Walang mangyayaring masama. Katulad ng ipinangako ng tatay mo. Salamat po, Nay. Tay. Tumalikod na nga ang binata at panatag na humiga sa malambot na kama. Pinilit na makatulog ni Elmo at makalipas ang higit kalahating oras ay nadinig niya ang mahihinang bulungan ng mag-asawa. Tahimik siyang nakikinig sa usapan at di nagpahalatang gising na para hindi maantala ang pag-uusap. Gudo, ano nang gagawin natin? Nag-aalala ako para kay Elmo. Nangyayari na naman. Itinapat ni Mang Gudo ang hintuturo sa labi nito. Sinaway nito ang asawa. Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo. Baka marinig ka ni Elmo. Sinabi ko naman sa iyo noon pa. Dapat lumapit na tayo sa mga magagaling na albularyo. Narinig mo naman ang sinabi ng anak mo kanina. Paano kung ilang araw mula ngayon, kunin na nga siya ng mga nilalang na yon? Natatakot akong mawala sa atin ang anak natin. Hindi ko kakayanin, Gudo. Kahit gaano man karami ang kayamanan natin dito sa mansyon. Pero si Elmo, siya ang kayamanan natin. Nang pasimpleng sinipat ni Elmo ang mag-asawa, ay nakita niya kung paanong yakapin ni Mang Gudo si Aling Nadia para pakalmahin. Nagulat din siya sa mga nalamang yon, sapagkat sa tagal ng panahon ay wala namang nababanggit tungkol dito ang kinalakihan niyang mga magulang. Huwag kang matakot, Nadia. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Tibayan mo lang ang loob mo. Poprotektahan natin si Elmo sa abot ng ating makakaya. Hindi nila makukuha si Elmo. Narinig mo naman, tinawag siyang Guillermo. Malamang kilala siya ng kung sino mang nilalang na yon. Yung malaking uwak na dati nang umaali-aligid kay Elmo. Balak na nilang bawiin ang anak natin. Diyos ko po, hindi ko talaga kakayanin kapag nangyari yun. Minarkahan ni Mang Gudo ng halik si Aling Nadia sa sintido habang maigpit na niyakap ang asawa. Pangako, hindi mangyayari yon. Mamayang umaga pagsikat ng araw, pupunta tayo kay Mang Teban. Siya lang ang makakatulong sa atin. Salubong ang kilay ni Elmo pagkarinig sa pangalan na yon.
para kasing pamilyar sa kanya ang nasabing pangalan. Mang Teban, parang narinig ko na yung pangalang yun ah. Teka, saan ko nga ba siya nakita? Nagpatuloy siya sa lihim na pakikinig sa usapan ng mag-asawa. At nang tumahimik na nga ang silid ay nagpasya na rin siyang matulog. Naririnig na rin niya kasi ang pagtilaok ng mga manok. Ebidensya na malapit nang sumilay ang liwanag. Makalipas ang ilang oras ay barahang napamulagat ang mata ni Elmo dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon habang nag-iinat ng katawan at pagtingin niya sa kabilang papag kung saan natutulog ang kinikilalang mga magulang ay wala na mga ito roon. Ang aga naman yata nila. Tumayo siya at lumabas ng silid, kaya nalanghap niya kagad ang nilulutong tuyo mula sa kusina. Dahilan para magtungo siya roon. Doon ay naabutan niya si Aling Nadia na eksaktong katatapos lang magluto. Magandang umaga anak. Mabuti at gising ka na. Sige na, umupo ka na rito para makapag-almusal na tayo ng sabay-sabay. Magandang umaga po, Nay. Nasaan po si Tay Gudo? Nandun sa labas, nagsisiga. Saglit at tatawagin ko. Pag-alis ng ginang ay kagad naupo si Elmo habang sinusundan ng tingin ng kanyang inainahan. Medyo nawirduhan lang siya dahil parabang relax na relax ang mukha nito at walang inaalala. Pagbalik na mag-asawa ay pumesto na nga ang mga ito sa hapagkainan. At pagkatapos ay nagsimulang manalangin si Aling Nadia. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo sa umagang ito. Maging kalakasan ng aming pamilya ang pagkain ito. Ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang nagsasandok ng makakain, ay salit-salitang pinagmasdan ni Elmo sina Mang Gudo at Aling Nadia. Nakikiramdam siya sa mga ito kung sino ang unang babasag sa katahimikan. Hanggang sa magsalita na ang matandang lalaki. Pagkatapos natin kumain, magbabiyahe na tayo papunta kay Mang Teban. Kaya magpakabusog kayo dahil mahaba-haba ang lalakbayin natin. Wala na nga silang sinayang na oras. Nang matapos na sa pagkain ay hinugasang kagad ni Elmo ang mga pinagkainan nila. Samantalang si Aling Nadia naman ay nag-ayos ng mga dadalhin nilang gamit habang si Mang Gudo ay inapula na ang ginawa niyang apoy kanina. Muli na namang umalingasaw ang mabahong goma na siyang ginamit niyang pang-apoy. May dinurog din itong tuyong palaspas na iminudmud nito sa iba't ibang panig at sulok ng kabahayan. Nang handa na ang lahat, gamit ang kanilang sasakyan ay nagbiyahe na ang mag-anak. Dumaan muna sila sa maliit na bukirin para magbilin sa pinagkakatiwalaang tao na siya munang mga laga sa lahat. Nagtungo rin sila sa palengke at ibinili naman ni Aling Nadia kay Virgie ang tindahan ng gulay. Kumuha na rin sila ng ilang dadalhin para ibigay kay Mang Teban na siyang pupuntahan nila. Habang papalayo sila sa palengke, ay hindi naiwasang magtanong ni Elmo sa mga kinalakiang magulang. Nakita niya kasi na tila malungkot ang mga mukha ng dalawa habang paalis sila. Nay, Tay, sino po ba yung Mang Teban na yun? Saan po siya nakatira? Seryosong tanong ni Elmo sa kinikilala niyang mga magulang. Nagkatingin na naman ng mag-asawa at sabay na tumango. Sa likod ng bundok, anak. Kailangan natin makapunta roon bago magdilim para hindi na maulit ang nangyari kagabi sa iyo. Bago ang kaarawan mo, magiging ayos din ang lahat anak at makakapagdaos tayo ng masaya. Kaya magtiwala ka lang sa amin. Hinawakan ni Aling Nadia ng maigpit ang kamay ni Elmo. Opo, Nay, Tay. Nginitian naman ni Elmo ang dalawang matanda. Pagdating nila sa poblasyon, pansamantalang pumasok ang mag-anak para humingi ng bendisyon sa kura paroko. Isa yon sa mga naisip na paraan ng mag-asawa
upang hindi sundan si Elmo ng nasabing malaking uwak. Naging maayos naman ang pagbibindisyon. Medyo kinabahan lang ng kaunti ang gwapong binata dahil hindi siya sanay sa mga ganoong pangyayari. Biglaan din dala ang matinding pangamba ng mag-asawa na baka mawalay siya sa mga ito. Napasok naman siya ng simbahan kaya lang ay nawiwirduhan lang siya sapagkat para siyang binibinyagan ulit. At habang kausap ni Mang Gudo ang kura paroko ay nagpaalam muna si Elmo sa ina-inahan na magbabanyo. Ihing-ihi na rin kasi siya pag alis pa lang nila sa may palengke. Sige anak, bilisan mo lang na kaunti dahil aalis din tayo kaagad. Kukuhain lang ni Tay Gudo mo kung ano yung pakay niya dito sa simbahan. Opo, Nay. Iihi lang naman po ako eh. Pagkatango ng ginang ay naghintay na to sa upuan kaharap ang mga naglalakihang ribulto habang si Elmo ay dumiretso na sa banyo. Hawak-hawak ang kasilanan sa pagitan ng kanyang binti. Punong-puno na talaga ang pantog niya at kailangan na niyang mailabas yun upang maginhawaan. May mangilan-ngilan siyang taong nakikita na labas-pasok sa banyo. Kaya saglit siyang naghintay sa labas. Nang masigurong bakante na, ay pumasok na siya at kaagad inilabas ang bataan. Ay, sa wakas, nakaraos din. Natigilan siya matapos mapansing nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng banyo. Makailang ulit ang pagbukas-patay ng liwanag. Para bang pinaglalaruan ng switch ng ilaw sa banyo. Iginala niya ang tingin, kaya doon niya lang din napagtanto na siya lang mag-isa ang nasa loob. Mukhang mawawalan pa yata ng kuryente ha. Matapos makapagpagpag ay dumiretso siya sa lababo para maghugas ng kamay at saglit na maghilamos. Habang nakatingin sa salamin ay muling nag-andap-andap ang liwanag sa banyo kaya napatingala na naman siya. Sinundan niyo ng pagkalabog mula sa isang cubicle dahilan para mapalingon siya roon. Muling nagpatay-sindi ang ilaw at muli ring may kumalabog sa cubicle kaya medyo nagtaka na ang binata. Mas lalo pa siyang natakot nang magbukasara naman ng sunod-sunod ang pinto ng mga cubicle sa CR. Lalabas na sana siya at di napapansinin ng bagay na yon kaya lang ay biglang papalagbag na nagsara lahat ng cubicle doon. Kapag dakay bumukas ng marahan ang cubicle sa dulo. Lumangit-ngit ang pinto kaya nagbigay yun ng kakaibang pakiramdam kay Elmo. Unti-unti siyang nangilabot kaya pinihit niya ang doorknob. Subalit nagulat siya sapagkat nakalak na yon. Sinubukan niya ulit buksan gamit ang buong lakas kaya lang ay ganun talaga. Ha? Nakalak? Paanong... Pagkatapos niyang sabihin yun, ay muling umandap-andap ang ilaw. Subalit sa pagkakataong yun ay sunod-sunod na to. Sinabayan pa ng paglangit-ngit ng pinto ng cubicle na dahan-dahan bumubukas, kaya tuluyan na ngang namayani ang takot sa binata. Habang nakatingin sa cubicle, ay kinalabog na ni Elmo ng maraming ulit ang pinto sa pag-asang merong makakarinig sa kanya mula sa labas. Tulong! Tulong! Nalakan ako! Tulong! Pakibukas ang pinto! Napasigaw siya bigla nang tuluyan ng namatay ang ilaw dahilan para balutin ng dilim ang buong silid. Kinalabog niya ng kinalabog ang pinto na punong-puno ng takot. Isa lang kasi ang nasa isip niya habang nasa madilim na banyo. Anumang oras ay maaring may kung anong elemento ang magpakita sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Nang masanay ang mata niya sa dilim ay doon na niya napansin ang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa cubicle. Mahaba ang buhok nito. Itim na nababalutan ng itim na balahibo ang balat at namumula ang mga mata. Mas lalong binilisan ng binata ang paghampas sa nakakandadong pinto, kasabay ng pagpilit niyang mabuksan yun habang sumisigaw ng tulong. Nay!
Tay! Tulong! Kahit sinong makarinig dyan, tulungan niyo ako! Nandito siya! Nandito ang kukuha sa akin! Nang ngumiti ang nakakatakot na nilalang, ay nagsumiksik si Elmo sa isang sulok subalit patuloy pa rin siya sa paghingi ng tulong habang kinakalabog ang pinto. Tulong! Tay Gudo! Tay Nadia! Nandito yung halimaw! Muling nag-andap-andap ang ilaw kaya biglang nawala ang nakakatakot na nilalang. Dahilan upang kahit papaano ay mabawasan ang takot na nararamdaman ni Elmo. Hanggang sa paglingon niya sa salamin ay nagulantang siya sa kanyang nakita. Mula sa likod ng refleksyon niya ay naroon ang lalaking kamukhang kamukha niya na merong itim na balat sa kaliwang tenga. Naglahad ito ng kamay na parabang inaabot siya bago pabulong na nagsalita. Guillermo. Kasabay ng pagkakasabing yon ay namatay na naman ang ilaw. Kasunod noon ay merong humatak sa kanyang mga braso papunta sa cubicle dahilan para magsisisigaw siya sa sobrang pagkasindak. Tay, tulong! Nang malapit na siyang makapasok sa madilim na cubicle ay eksakto naman na biglang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok si Mang Gudo kasama ang kura paroko. Sa isang iglap ay biglang sumindi ang ilaw kasabay ng pagbagsak ni Elmo na nakalutang ng ilang dipa mula sa lupa. Gulat na gulat ang lahat sa kanilang nasaksihan habang ang binata naman ay mangyak-ngyak habang nagpupunas ng duguan nitong ilong gawa ng pagkakabagsak. Sumirko rin ang kanyang paningin dulot ng kababalaghang inabot niya sa loob ng CR na yon. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong nangamba si Aling Nadia para sa kaligtasan ni Elmo. Hindi tuloy kaagad sila nakaalis ng simbahan sapagkat pansamantalang ginamot ang duguang ilong ng binata. Nakita ko na naman yung lalaking kamukha ko. Parang may gusto siyang sabihin eh. Tapos, yung halimaw. Naudlot na ang binata sa pagsasalita sapagkat tarantang kinumpronta ng ginang ang kanyang asawa at ang kura paroko na gumagamot sa ilong ni Elmo. Bakit ganon? Nabindisyonan naman ang anak ko. Bakit nakakalapit pa rin sa kanya yung kung anumang masamang elemento na yon? Ano bang problema? Bakit napakalakas yata ng nagpapakita sa kanya? Hindi na mapakali si Aling Nadia para sa kapakanan ng anak. Relax ka lang, Nadia. Hindi makakatulong kung matataranta ka ng ganyan. Napabuntong hininga na lang ang ginang at hindi na muna nagsalita pa. Pagkatapos namang gamutin ng kura paroko ang nagdurugong ilong ni Elmo, ay ipinaliwanag nito sa kanilang lahat ang pangyayari. Kung bakit tila hindi umepekto ang pagbabasbas. Ayon sa kura paroko, mabisa ang pagbabasbas kaya lang ay malakas ang koneksyon ni Elmo sa kung anumang nilalang na sumusunod sa kanya. Kaya niyo naman pong palayasin ang nilalang na gumagambala sa anak ko, hindi po ba? Nadia, ano ba? Sobra na yung sinasabi mo. Binabastos mo na ang kura paroko. Natigil silang mag-asawa dahil inawat sila ng kura paroko. Pagkatapos ay may nahantong nagpaliwanag tungkol sa kagustuhan ni Aling Nadia. Ipinaliwanag din ng pinuno ng simbahan na ayon sa sagradong batas ng simbahan, ang tangilang gumagawa ng hinihiling niya ay ang mga ordained priest o higher prelate na may malinaw na paintulot ng lokal na obispo. Hindi basta-basta ginagawa ang ganoong bagay dahil ini-examine din ng lahat ng mga kagaya nilang alagad ng simbahan kung matatag ba ang kanilang mental na kapasidad. Napabuntong hininga na lang si Aling Nadia matapos marinig ang paliwanag ng kura paroko. Pasensya na po sa inasal ko. Humihingi rin po ako ng tawad. Salamat po sa pagbibigay ng first aid kay Elmo. Hindi na po kami masyadong magtatagal dahil baka gabihin kami. Bago umalis ang mag-anak ay nagbigay pa ang kura paroko ng rosaryo kay Elmo na kaagad ding isinuot ng binata.
Galing daw to mismo sa Vatican at basbas mula roon kaya mapoprotektahan siya. Subalit, ayon din mismo sa alagad ng simbahan, ang pinakaunang makakatulong kay Elmo ay ang sarili niya. Ang pananampalataya sa may kapal upang tuluyang maputol ang malakas na koneksyon at nag-uugnay sa kanya mula sa kung sino mang alagad ng kadiliman. Pagkatapos nilang mananghalian ay nagpatuloy na sila sa pagbabiyahe. Nang malapit-lapit na sila sa kabundukan ay isang kamalasan naman ang nangyari. Bigla na lang kasing bumigay ang gulong ng tricycle kaya napilitan si Mang Gudo na idaan sila sa pinakamalapit na talyer na sa kabutihang palad naman ay nahanap din nila kaagad. Pasado 3:00 ng hapon. Habang inaayos ang na-flat na gulong ay pansamantalang nagpahinga sina Aling Nadia at Elmo sa kubong nasa tapat ng talyer. Si Mang Gudo naman ay nakaantabay sa pag-aayos na ginagawa ng mekaniko. Nahalata ng binata na balisa pa rin ang ginang, kaya kinausap niya to ng masinsinan. Nay, wag po kayong mag-alala. Ngumiti siya rito kasunod ng maigpit na pagyakap sa mga braso nito. Huwag po kayong matakot dahil katulad ng pangako niyo sa akin na hindi niyo ako pababayaan, hindi ko rin po kayo iiwan ni tatay. Salamat anak. Alam mo bang dahil sa mga sinabi mong yan, gumaan ang pakiramdam ko. Kagabi pa, simula nang malaman ko mga nangyayari sa iyo hindi na ako mapakali. Ang unang pumasok agad sa isipan ko, baka bawiin ka sa amin. Mawawasak ang puso ko kapag nangyari yon. May ideya po ba kayo, Nay? Kung ano ang tunay kong pagkatao o kung sino ang mga totoo kong mga magulang? Pasensya na po pero hindi ko sinasadyang mapakinggan kaninang madaling araw yung usapan niyo ni Tay Gudo Napabuntong hininga ang ginang bago magpatuloy sa pagkukwento. Ewan ko kung natatandaan mo pa, pero malamang hindi na. Kasi nung nakita ka namin ni Gudo doon sa kubo, tinanong ko ang pangalan at edad mo at nagpakilala ka bilang Guillermo na 5 taong gulang. Sabi mo, nagkahiwalay kayo ng kapatid at tatay mo, kaya inilapit ka namin noon sa mga kinauukulan. Hanggang sa wala na nga naghahanap sa iyo. Kaya nag-request kami ng tatay Gudo mo na ampunin ka. Sa awa ng Diyos, pinakinggan ng korte, kaya pinalitan namin ang pangalan at apelyido mo bilang Elmo Agbatin. Kung ganun po, ako po talaga si Guillermo? Pagtango ng ginang ay sakato nagpatuloy sa pagsasalaysay. Hindi naman namin intensyon na itago sa iyo yon. Sadyang nakalimutan mo na lang din yata dahil sa tagal ng panahon. Pagkatapos nun, 2 taon ang nakalipas. 7 taong gulang ka. Doon nagsimula ang paglitaw ng malaking uwak na yon. Nung unang akala namin ng tatay mo, may bago lang silang pugad malapit doon sa tirahan natin. Pero napansin namin na palaging nagtatambay sa bintana ng kwarto mo yung uwak. Kaya naisip ko noon na ilapit ka kay Mang Teban. Natigilan ng ginang sapagkat biglang kumaway si Mang Gudo at nagsabing malapit nang matapos ang gulong. Napaisip naman si Elmo matapos marinig ang pangalang Mang Teban. Pakiramdam niya kasi ay narinig na niya ang pangalang yon. Eto na nga, naisip kong ilapit ka sa magaling na albularyo dahil baka may umaali-aligid sa iyong mga hindi pangkaraniwan. Kung titingnan kasi sa pisikal na katangian mo, mabilis kang maka-attract ng kung ano-anong bagay. Pero dahil nagmatigas si Gudo, ipinabasbas na lang namin ikaw, pati ang bahay. Pagkatapos noon, hindi na nagpakita pa ang itim na uwak. Sa tagal ng panahon, kahapon na lang ulit Napag-isip ng husto si Elmo dahil sa mga nalamang yon. Hindi po kaya yung nakikita ko yung kapatid ko? Pero bakit parang gusto niya akong saktan? Saka marami akong di maintindihan
Bakit niya sinasabing malapit na? Pati papaanong nagiging uwak siya? Nay, hindi po ba ako normal na tao? Napatitig si Aling Nadia kay Elmo na kitang-kita sa mga matang kulay berde ang matinding takot patungkol sa totoo niyang pagkatao. Pasensya ka na anak, pero hindi ko rin alam ang sagot. Ang alam ko lang sa sarili ko, kahit anong klaseng nilalang ka pa, ikaw pa rin ang anak kong si Elmo. Hinding-hindi kita iiwan anak. Kung gusto ka man nilang bawiin sa amin ang tatay mo, ipaglalaban ka namin ng buong buhay namin. Tila naantig naman ang puso ng binata dahil sa kanyang narinig. Kaya nayakap niya ng mahigpit ang ginang habang tahimik silang napapaluha. Naudlot lang ang kanilang sentimiento nang marinig ang makina ng tricycle na handang-handa na sa pag-alis. Nadia, Elmo, halina kayo rito. Kailangan na natin magmadali. Mag-aalas 3:30 na ng hapon, oh. Pagkatanggal nila sa pagkakayakap, ay magkasunuran silang naglakad papunta sa tricycle. Subalit saglit na natigilan si Elmo dahil mula sa hindi kalayuan ay naaninag niya ang malaking uwak na lumapag sa gilid ng talyer. At ilang saglit pa ay nakita na niya ang kahawig niyang lalaki na merong itim na balat sa kaliwang tenga. Nangamba kagad siya pagkakita rito. Kaya umiwas siya ng tingin at nang madali, subalit ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil parabang naririnig niya ang sinasabi nito mula sa malayo. Pakiwari niya ay nag-uusap ang kanilang mga isip. Malapit na, Guillermo. Mapapahama kayo. Paglingon niya sa kinaroroonan ng nasabing nilalang, ay nakita pa niyang umilinto na parang nagbababala. Anak, may problema ba? Tara na! Opo tay, sige po. Nang muling sulyapan ng binata ang kinalalagyan ng kausap niya sa isip kanina, ay naglaho na to na parang bula. Habang nagpapatuloy ang biyahe ay hindi maiwasang maglaro sa isipan niya ang patungkol sa huling sinabi ng kamukha niyang lalaki na hinihinalang kapatid. Malapit na, Guillermo. Mapapahama kayo. Anong ibig niyang sabihin doon? Anong mapapahama kami? Napakamot siya sa ulo na halatang nai-stress na sa mga kaganapan. Hindi niya lang masyadong ipinahahalata sapagkat ayaw niyang mas lalong mag-alala ang mga kinalakihan niyang magulang. Nagpatuloy ang pagmumuni-muni niya simula sa umpisa ng mga pangyayari. May parte kasi ng pakiramdam niya na sa tuwing makikita ang kamukhang lalaki ay parabang hindi mabigat sa pakiramdam. Kahit pa natatakot siya rito. Ang ipinagtataka niya lang ay sa tuwing nag-iiba na to ng anyo at nagiging isang nakakatakot na halimaw. Napatanong tuloy siya bigla sa isipan. Hindi kaya magkaibang nilalang sila? Pagkatapos ng ilang saglit niyang pakikipag-usap sa sarili ay hindi niya rin namalayang nakaidlip na naman pala siya. Nagising na lang si Elmo dahil sa pagtigil ng sinasakyan nilang tricycle na sinundan ng pagsasalita ng kanyang ama-amahan. Nandito na tayo. Paglabas niya ng tricycle ay lumibot kagad ng tingin si Elmo at nanliit ang mga mata niya sapagkat may parte ng isip niya na nagsasabing pamilyar ang lugar na yon. Para bang nakita o napuntahan niya to. Lalo na nang makita ang napakalaking puno ng balete na halos daan-daan na ang ugat na baging. Ayos ka lang ba, anak? Opo tay. Nasaan na po ba tayo? At bakit tayo bumaba ng tricycle? Yang malaking puno na yan. Palatandaan yan na nasa bundok na tayo kung saan naglalagay ang isa sa pinakamahusay na albularyo sa buong probinsya. Si Mang Teban. Umalingaw-ngaw na naman sa isipan ni Elmo ang pangalang binanggit ng kanyang ama-amahan. Mang Teban? Mang Teban? Mang Teban? Parang narinig ko na talaga yung pangalan na yun. Magmadali na tayong maglakad dahil baka abutan pa tayo ng dilim sa daan.
Mas delikado dahil mapuno sa lugar na ito. Bago sumunod kay Mang Gudo, ay sabay na napalibot ng tingin sina Elmo at Aling Nadia sa maganda at mapunong kabundukan. Maya-maya pa ay nagsimula na nga silang maglakad hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay natuntun din nila ang nasabing lugar kung saan naglalagi ang magaling na albularyong si Mang Teban. Pagkakita ni Elmo sa lugar na yon ay bigla na lang na nakitang kanyang ulo. Parang may kung anong alaala na nagsusumiksik sa isip niya kasunod ng pamilyar na boses na parang nagpupumilit siyang kausapin. Guillermo, umalis kayo. Papahamak. Ayos ka lang ba anak? Parang namumutla ka yata. Masakit ba ang ulo mo? Po? Sakalang napagtanto ng binata na nakahawak pala ang dalawa niyang kamay sa ulo kaya nagtanong si Aling Nadia kung masakit ang kanyang ulo. Ayos lang po, Nay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makita ang may kalakihan at medyo nilulumot ng bahay. Pagkakita roon ni Elmo ay nanakit na naman ang kanyang ulo. Para rin kasing nakita na niya ang nasabing bahay kaya iginala pa niya ang paningin para makasiguro. Parang nakarating na talaga ako sa lugar na to. Natigilan siya sa pagbulong sapagkat biglang huminto ang kanyang ama-amahan na siyang nangunguna sa kanila. Pagliko niya ng tingin ay nakita niya nga ang isang matandang Ginoo na nasa harapan ni Mang Gudo. Matangkad na kulubot na ang mga balat at mukha. Puti ang buhok at bulag ang kanang mata. Anak, siya si Mang Teban, yung magaling na albularyong tinutukoy namin. Nang makita ni Elmo ang itsura ng nasabing magaling na albularyo, ay hindi kaginhawaan ang naramdaman niya, kundi takot. Kasabay noon ay ang mas pagtindi ng pagsakit ng kanyang ulo na parabang may pilit na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isip. Napapikit siya at napahawak sa sentido habang pinakikinggan ang nais na makipag-usap sa kanya. Guillermo, alis na. Huwag kayong tutuloy. Sino ka ba? Ako to, ang kapatid mo, si Guerrero. Makinig ka sa akin, Guillermo. Umalis na kayo. Umalis na kayo dyan. Palapitan niyang matupad ang plano niya. Mapapahamak ka. Mapapahamak kayong lahat. Matapos marinig ang mga yon ay hindi na nakayanan pa ni Elmo ang matinding sakit ng kanyang ulo. Bigla na lang siyang humandusay sa sahig dahilan para mag-alala ng husto sina Mang Gudo at Aling Nadia. Naririnig niya ang mga boses na mag-asawa kaya lang ay para siyang nalulunod hanggang sa tuluyan ng magdilim ang kanyang paningin. Kasabay ng mga alaalang sunod-sunod na nagsulputan sa kanyang isip. Doon niya nakita ang pinagmula ng lahat kung paano siya napunta sa pangangalaga ng mag-asawang Gudo at Nadia. Parang lumipad ang kaluluwa niya pabalik sa panahon kung saan naganap ang masamang pangyayari sa kanyang pamilya na kagagawan lahat ng kaharap nilang magaling na albularyo. Dahil sa pagnanais itong maging mahusay na albularyo, kaya naging ganito sa kapangyarihan na mismong anak niyang si Mercy na ina ni Elmo ay ipinagsiping niya sa isang engkanto para makuha ang kapangyarihan. Bilang kasunduan, si Guerrero ay isinama ng engkanto sa kanilang kaharian, habang si Guillermo o Elmo ay nanatili sa bisig ng kanyang ina. Subalit sa takdang panahon ay aalay din to para tuluyang makuha ni Mang Teban ang inaasam-asam niyang kapangyarihan. Ito pala ang dahilan kung bakit itinakas ni Mercy ang batang Guillermo. Kaya lang ay hindi na niya nailayo ng gusto dahil namatay na siya sa pakikipagsagupa sa maligno. Halos maluha si Elmo pagkakita sa mga yun sa kanyang alaala. Gustuhin niya mang pigilan ng mga nangyayari,
Gusto niya mang pigilan ng mga nangyari, kaya lang ay nakalipas na ito. At tanging sa alaala na lang niya ito tumatakbo. Pagkadilat at pagbangon niya, ay tila habol hininga si Elmo dahil sa mga alaalang di niya sukat akalain. Pawis na pawis siya at halata sa muka ang pamumutla, dala ng matinding takot. Anak, ayos ka lang ba? Anak, Elmo, magpakatatag ka. Nandito na tayo kay Mang Teban. Siguradong tutulungan ka niya kung ano man ang nangyayari sa iyo. Nag-aalalang hinawakan ng Ginoo ang magkabilang balikat ni Elmo para ipanatag ang kalooban nito. Kaya lang nang makita ng binatang may kulay gintong buhok ang sinasabing magaling na albularyo, ay mas lalo lang tong nahintakutan. Anak, halika at tumayo ka. Tutulungan kita. Nadia, madali ka. Alalayan mo ang anak natin para dalhin sa loob. Habang inaalalayan ng tila nangihinang si Elmo, ay napatingin si Mang Gudo kay Mang Teban na nakangiti lang sa kanila. Mang Teban, parang awa mo na. Tulungan mo ang anak namin. Dapat noon pa namin siya inilapit sa iyo eh. Ayaw siyang tigilan ng kung anong masamang elemento. Gusto siyang saktan o kunin sa amin. Parang awa mo na po. Tulungan mo na ang anak namin ni Nadia. Mang Teban, kinikilala namin ang kagalingan mo. Sigurado kaming maliit na bagay lang sa iyo to. Kaya pakiusap, iligtas mo ang anak namin. Ayaw naming mawala si Elmo sa amin at makuha siya. Ibibigay po namin ang lahat ng mga pinaghirapan naming ari-arian. Tama po ang asawa ko. Matulungan niyo lang po si Elmo. Ipagkakalob ko sa inyo ang sakahan namin. Ang maliit naming sakahan. Ibibigay namin sa iyo ang titulo. Kahit ang pwesto ko sa palengke. Nay! Tama na po! Tila nagising ang dalawang matanda matapos ang sigaw na yun ni Elmo. Tumanggal din to sa pagkakaalalay na ikinagulat ng mag-asawa. Ngumiti lang sa kanila si Mang Teban bago malumanay na nagwika. Matagal na panahon na rin. 15 taon. Napakaliit talaga ng mundo. Nagtaka ang mag-asawa sa mga sinabi ng magaling na albularyo. Nagpakahirap-hirap pa kung utusan at pasundan ka sa maligno. Pinahirapan ko pa ang sarili ko. Dadalhin ka rin naman pala ng mag-asawang to sa akin. Nagkatinginan si Mang Gudo at Aling Nadia na halata ang pagkalito dahil sa mga sinabi ng magaling na albularyo. Anong nangyayari? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Teban? Matutulungan niyo po ba kami? Matalim na titig lang ang isinukli ng albularyo sa mag-asawa, kaya kinapitan na ni Elmo ang mga ito at hinatak patras bago bulungan. Umalis na po tayo dito, Nay. Tay, delikado ang taong yan. Kitang-kita sa ekspresyon ng mukha ng mag-asawa ang matinding pagtataka, lalo na nang marinig ang sinabi ng kanilang ampon. Anong sinasabi mo, anak? Tutulungan tayo ni Mang Teban. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ano bang nangyayari, ha, Elmo? Naudlot ang kanilang pag-uusap nang biglang tumawa ng mahina ang magaling na albularyo. Dahil doon, ay napabaling ang atensyon nilang lahat dito. Elmo, hindi ka na palang ayon si Guillermo. Kilala niyo po ang anak namin? Kilalang kilala. Paano? Napahalakak na naman ang albularyo na parang isang demonyo. At nang tumigil to ay sa kanya pinagmasdan ang binatang napakuyom lang ng mga kamao. Bakit hindi natin tanungin si Guillermo mismo? Elmo na nga pala ang pangalan mo. Tinatanong ka ng mga kinalakihan mong magulang. Sumagot ka, Elmo! Nakuyom lang ng binata ang kanyang kamao habang takot na nakatingin sa matandang albularyo. Alam niya kasi kung gaano to kasama dahil kanina ay ipinasok lahat ni Guerrero sa isipan niya ang mga bagay na hindi na niya maalala pa. Mamamatay tao ka! Hindi ka totoong albularyo! Masamang tao ka! Pinatay mo ang mga magulang ko!
Pagkatapos noon ay sa kanya binalingan ang mag-asawa at hinawakan ng mga ito sa kamay. Nay! Tay! Umalis na po tayo rito! Delikado ang taong yan! Siya ang may pakana kung bakit may gumagambalang maligno sa akin! Hinatak niya ang mga to palayo sa lugar na yon. Subalit humahalakak lang ng humahalakak ang matandang albularyo na parang isang demonyo. Sige, tumakbo kayo kahit hanggang saan niyo gustuhin. Yun na nga ang huling narinig nilang salita bago tuluyang makalayo sa lugar na yon. Pasado 6:00 na ng gabi nang tahakin nila ang daan pababa ng bundok. At habang tinatakbo nila ang daan pabalik sa malaking puno ng balete, ay tila naguguluhan pa rin ang mag-asawa sa mga nangyari. Hindi pa kasi nagsisink in sa mga utak nila ang mga narinig kanina. Ano bang nangyayari, Elmo? Totoo ba mga sinabi mo tungkol kay Mang Teban? Wala na pong oras. Saka ko nikukwento sa inyo ang lahat. Pero isa lang po masisiguro ko sa inyo. Hindi totoong mabuti ang taong yan. Corrupted na nakasama ng utak niya. At hindi niya ginagamit sa mabuti ang panggagamot. Bilis, magbadali na po kayo. Kailangan natin makalis sa lugar na ito. Kailangan po natin magpunta sa simbahan. Paano tayo makakalis sa lugar na ito? Paano kung masundan tayo? Hindi pa man natatapos ng ginangang pagsasalita, ay nakarinig na nga sila ng nakakakilabot na tinig mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos noon ay biglang umihip ang hangin dahilan upang tila sumayaw ang matatayog na puno na nakapalibot sa kanila. Sinundan pa yun ng paglipad ng iba't ibang uri ng ibon na naglalabas din ng iba't ibang huni. Parang may kinatatakutan ng mga ito, kaya nagpupulasan. Dalian na po natin! Bilis! Inalalayan niya ang ina dahil halata sa hilatya ng mukha nito ang matinding pagod at habang patuloy sa pagtahak ng madilim na daan ay hindi sila naghiwa-hiwalay. Anak, pasensya na. Kung alam lang namin na ganito mangyayari, hindi na sana kami nagpunta ng nanay mo rito at isinaba ka pa namin. Gusto lang namin matulungan ka eh. Alam ko po yun, Tay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginagawa niyo na kabutihan sa akin. Pero saka na po natin nalalahanin ng tungkol sa bagay na yan. Kailangan makalayo tayo rito at makarating sa pinakamalapit na simbahan kahit ano pong mangyari. Pagkatango ng Ginoo, ay eksakto na naaninig na nila ang tricycle na nakapark sa tabi ng malaking puno ng balete. Wala nang sinayang na oras ang tatlo. Dali-dali silang tumakbo at hingal na sumakay doon. Nang mabuksan na ni Mang Gudo ang makina at ang ilaw ng tricycle, ay tumambad sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang na palaging nagpapakita kay Elmo. Mahaba ang itim na buhok, mabalahibo ang balat at namumula ang mga mata. Pagkakita ng mag-asawa ay nagimbal sila sapagkat ito ang unang beses na makakita sila ng ganoong klase ng nilalang. Ano yan? Halimaw? Gudo? Elmo? Umalis na tayo rito! Hindi naman kaagad nakakilo si Mang Gudo dahil sa sobrang pagkabigla. Pinangunahan na kasi ng takot ang Ginoo at para tuloy siyang aatakin sa puso dahil sa nakakatakot na nilalang na yun. Yan ang malignong pumatay sa totoo kong nanay. Yan din ngayon ang ginagamit ni Mang Teban para makuha ko. Napakasama niya talaga. Isang nakabibingi at nakakakilabot na ungol ang pinakawalan ng nasabing maligno. Dahil doon ay nagpulasan na naman ang mga ibong nagpapahinga. Sinabayan din yun ng biglang pag-ihip ng hangin at nang dumampito sa kanilang mga balat ay matinding kilabot ang naging hatid. Gudo, pandarin mo na ang sasakyan, madali ka! Kung ayaw mong mamatay tayong lahat dito! Mabuti na lang dahil sa sigaw na yon ng ginang at pagtapik niya sa hita ng asawa ay biglang bumalik sa ulirat si Mang Gudo. Pagkakita niya sa maligno na pasalakay na sa kanila ay kaagad niyang binunot ang bagay na ibinigay ng kura paroko sa kanya at lakas loob na iwinisig sa nakatatakot na nilalang. Napahinto yun at tila nangisay na parang bulate dahil sa holy water na sinaboy niya.
Demonyo kang maligno ka! Huwag ang pamilya ko! Muli niyang sinabuyan ang nakakatakot na nilalang, kaya napatras to habang umuungol ng napakalakas. Halata na nasaktan to sa mga nangyari dahil kitang-kita nila ang nagngangalit nitong muka. Sige, sumugod ka! Subukan mong kunin ang anak ko! Ako mismo ang papatay sa iyo! Umangil lang ng umangil ang galit na maligno at pagkatapos ay pinaharurot na ni Mang Gudo ang tricycle. Samantalang si Aling Nadia naman ay napapayak na lang habang nagdarasal. Nang makalayo-layo na sila roon, kahit papaano ay nabawasan ng takot na nararamdaman nila, pero hindi pa rin nagpakampante si Elmo. Nagmasid-masid siya sa madilim na kapaligiran habang patuloy sa pagmamaneho ang kanyang ama-amahan. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang kalapit bayan kung saan meron silang nakitang simbahan. Walang sinayang ang mag-anak. Dali-dali nilang tinakbo yun at pinasok, kaya lang ay pinigilan sila ng nagbabantay dahil sarado na raw ito. Pakiusap! Sabihin mo sa pari ng simbahan na patuloyin kami kahit ngayong gabi lang. Parang awa mo na. Maluha-luha ang ginang sa pagmamakaawa. Subalit bago sila papasukin ng Ginoo ay nagulat na sila sa kanilang nakita. Isang malaking uwak ang lumapag sa kanilang harapan. Dahilan para tumakbo ang lalaking caretaker at naiwan na lang sina Mang Gudo, Aling Nadia at Elmo sa harapan ng simbahan. Hindi alam na mag-asawa kung kakabahan ba sila o hindi sa kanilang nakita. Pero tuluyang naibsa ng kaba nila nang unti-unting magpalit-anyo ang malaking uwak. At gano'n na lang ang gulat nila dahil kamukhang-kamukha nga ito ni Elmo. Maliban na lang sa malaking itim na balat nito sa kaliwang tenga. Girero? Ngumiti yun sa kanya bago malumanay na nagwika. Huwag na kayo matakot. Dahil sasamahan ko kayo pabalik sa lugar kung saan kayo nakatira. Doon po pwede kayong pumunta sa simbahan. Hindi na nakaimik ang mag-asawa sapagkat hindi pa rin nila mapaniwalaan ang nakikita nila ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan, lalo na ang kapatid ko. Bunga man kami ng kasamaan dahil sa lolo namin na masamang albularyo. Pero hindi naman ako masamang engkanto at si Guillermo. Hindi naging masamang tao dahil din yan sa inyo. Palagi kong binabantayan ang kapatid ko mula ng malayo dahil yun ang bilin sa akin hanggang sa dumating ang araw na maging ligtas na siya ng tuluyan. At yun ang lagi kong sinasabi sa iyo, Guillermo. Malapit na. Sakalang naunawaan ni Elmo na yun pala ang ibig sabihin ng mga pahiwatig nito sa kanya, kaya napangiti na lang siya. Kahit ang totoo ay nawiwirduhan pa rin siya sa mga kaganapan. Yun palang ibig sabihin nun. Salamat kapatid ko. Pero may tanong ako. Bakit ngayon mo lang naisipang magpakita sa akin? Kung ang tao ay merong sinusunod na batas, meron din ang mga engkanto. Lahat ng nilalang ay mayroong mga batas. Kahit simbahan o kahit ang mga anghel at demonyo. Sa bagay, pero maraming salamat sa lahat Pagkatango ng binatang may balat sa kaliwang tenga ay wala na nga silang inaksayang oras. Dali-dali silang nagbiyahe at sa biyaya ng Diyos ay ligtas silang nakabalik sa bayan. Kagad dumiretso ang mag-anak sa simbahan at doon ay nagpaalam na si Guerrero sa kanila dahil alam nitong ligtas na sila roon. Mabuti na lang ay naabutan pa nilang gising ang kura paroko kahit pa mag-aalas 9 na ng gabi. Doon na sila natulog. Pagsapit ng kinabukasan ay gumawa kagad ng paraan si Mang Gudo para matapos na ang lahat ng ito. Kasama si Elmo ay naghanap sila ng matino at mabuting albularyo na lalaban sa kasakiman ng matandang si Mang Teban. Naiwan ng pansamantala si Aling Nadia sa simbahan sapagkat mas ligtas siya roon. At sa kabutihang palad, nakahanap nga sila ng mga albularyong tutulong sa paggapi kay Mang Teban. Marami ang nagtulong-tulong dahil hangad nila na maging malinis ang pangalan ng mga albularyo at alisin ang mga sakim.
Sa biyaya na may kapal at sa pinagsama-samang karunungan ng mga albularyo ay madali nilang natugis ang sakim na albularyo na walang ibang hangad kundi kapangyarihan. Dahil sa pangyayaring yon ay nakabalik na nga ang mag-anak sa kanilang tahanan at naidaos ang kaarawan ni Elmo na simple at payapa. Dumalo pa si Guerrero sa salo-salo na labis na ikinatuwa na mag-asawang Gudo at Nadia. Guerrero, kahit kailan mo gustong pumunta sa bahay namin malaya ka makakapunta ha? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi lang isa, kundi 2 pa yata ang anak na pinagkaloob niya sa amin ni Gudo. Tol, kung gusto mo, dito ka na rin tumira. Sigurado magiging mas masaya at makulay ang bahay na to kapag nandito ka. Pero siyempre, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasaan yung uwak ha. Natawa lang ang lahat dahil sa birong yun ni Elmo. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa kasiyahan hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Tulog na ang mag-asawa at tanging si Elmo at Guerrero na lang ang gising. Pareho silang nakaupo at tinatanaw ang kalangitang pinaliliwanagan ng mga bituin. Anong meron sa mundong ginagalawan mo? Katulad lang din naman dito. Ganun ba? Siya nga pala. Salamat sa pagpunta sa birthday ko ha. Kaarawan pala natin. Actually, hindi ko rin sure ang eksaktong birthday natin. Ikaw, alam mo ba? Nakangiting umiling-iling si Guerrero sa kanyang kapatid na napangiti na rin. Yung birthday na sineselebrate ko ngayon, yun ang araw kung saan ako nakita nila Nanay Nadia at Tatay Gudo. Doon din ako naging ampon ng mag-asawa. Ang babait nila, no? Oo, mababait sila. Nasaksihan ko yan. Kaya ingatan mo sila ha, dahil sila na ang makakasama mo habang buhay. Huwag mo silang pababayaan. Ingatan mo sila palagi, Guillermo. Oo naman. Saka hindi naman ako mahihirapan kasi nandyan ka kapag wala ako Diba, Tol? Ngumiti lang ang binatang engkanto at pagkatapos ay muli itong tumanaw sa kalangitan. Kaya ganun na rin ang ginawa ni Elmo hanggang sa mahikab siya. Inaantok na ako. Siya nga pala, natutulog ba kayo mga engkanto? Tumayo lang si Guerrero at ngumiti. Pagkatapos noon ay saka siya mahigpit na niyakap ng kapatid. Maraming salamat sa iyo, Guillermo. Matulog ka na ng mahimbing. Bago pa makatugon si Elmo ay unti-unti nang bumigat ang kanyang talukap hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya ng mahimbing. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na nagpakita pa sa kanila si Guerrero. Pero patuloy na naghintay si Elmo sa bintana kung saan madalas noon tumatambay ang malaking uwak sa pag-asang magkikita sila ulit ng kanyang kapatid. Wakas!